Ban sa Pilipinas ang bagay na to. This thing is only available in the US. Imposible na malaman natin kung sinong source ng illegal na gamot na yon. It was bought secretly by someone, so it will be difficult for us to find out who the dealer is. Paliwanag pa ni Victor. Yun lang ay sinagot ni Seryo sa kaibigan. Pinag-iisipan niya kung anong gagawin para matukoy kung sinong dealer ng illegal na yun na ginamit kay Martha. Hindi siya nag-aalala tungkol sa babae, ngunit tungkol sa mga gamot na ginamit sa insidente. Especially since they were illegal, ilang sandali pa'y may kumatok na nurse sa pinto at sumungaw pagkatapos. Dr. Antes, kailangan namin kiss emergency room, anang babaeng nurse. Okay, susunod na ako. Sagot naman ni Victor sa nurse kaya muling bumaling sa kaibigan. Oh, before I forget, there's a rumor going around the hospital that Doc Elias Monsur's childhood sweetheart is here. Nandito bang wifi mo para alagaan ka o para makita siya? Nakangising saad ni Victor, sabay talikod at mabilis na lumabas ng kanyang kwarto. Nagdilim naman ang mukha ni Seryo dahil sa sinabing ni Victor. Naikuyom niyang kamaunang maalala si Camille na nagpaalam para lumabas. Nawala siya mula sa kanyang paningin sandali at pagkatapos ay pinlano niyang maging sanhi muli ng problema. Maya-maya isang tawag ang pumutol sa paglalakbay ng isip ni Seryo. Dinampot niya ang kanyang phone na nakapatong sa corner table at tinignan kung sinong tumatawag. Nang makitang sekretary niya ito ay mabilis niyang sinagot. Speak, ani Seryo na sagutin ang tawag. Mr. Reynoso, na-check ko ng mental hospital at napag-alaman kong dahil sa kapabayaan nila, kaya nakatakas si Miss Mendiola. Kahit ng footage ng CCTV ay nagpapakita ng parehong bagay. Tumakas siya dahil sa kapabayaan ng mga security guards sa araw na yon. Dagdag pa ni Alex sa kabilang linya. Tumiing bagang Seryo sa mga narinig. Imbestigahan mong nurse na naka-duty ng araw na yon, pati ang mga taong nasa paligid niya. Alright, Mr. Reynoso. At isa pa pala, wag mong ipapaalam kay Daddy ang nangyari sa akin. Bilin ni Seryo. Alam kasi niyang kapag nalaman niyo ng kanyang daddy, ay pag-iinitan na naman itong tungkol sa annulment nila ni Camille. Pero Mr. Reynoso, yan pa sanang gusto kong i-report sa inyo. Nag-alinlangang wika ni Alex. Mr. Grudge already knows what happened to you. How come? Gulat niyang tanong. May kumuha ng video sa'yo at ni Miss Camille kahapon, Mr. Reynoso. Nakipag-ugnayan na ako sa uploader ng video at agad tong tinanggal, ngunit hindi ko alam kung paano to natagpuan ni Mr. Grudge. Tinanong niya ako, tumawag din siya at sinabing papunta na siya dito ngayon, ani Alex. Napakunot noo si Seryo sa kalihim na napailing. Natitiyak niyang kukulitin na naman siya ng kanyang daddy tungkol sa annulment. Sa hallway, pabalik na si Camille sa kwarto ni Seryo mula sa nurse station dala ang medical record ng lalaki. Nagtungo siya sa elevator at matyagang naghintay. Nang bumukas iyon at lumabas ang isang grupo ng mga kalalakihan na pawang mga naka-business suit, ang tatlong lalaki na mukhang mga bodyguards ay pinagitnaan ng isang lalaking nasa late 50s na ang edad. Nakasuot ng expensive suit at magaganda pa rin ang pangangatawan kahit na matanda at maputla ang mukha. Kung titingnan niya itong maigi, nahahawig ang matanda kay Seryo. Sa muling pagsulyap ni Camille ay namukhaan na niya ang matanda. Ito nga ang ama ni Seryo na si Grudge Reynoso. Isang beses lang silang nakita ng matanda sa lumang mansyon ng mga Reynoso at nag-iwan kaagad ito sa kanya ng malalim na impresyon. Malinaw pa sa isipan ni Camille ang mga salitang binitawan sa kanya ng matandang ito nung una niya itong makita. Ikaw ba ang babaeng pinili ng matandang babae na pakasalan ng aking anak? Hindi ko naisip na sa edad na iyon, iisipin pa niya na gawin ng isang hangal na bagay. Matapos noon hindi na sila muling nagkita ni Grudge. Dahil alam ni Camille na tutol ang matanda sa desisyon ni Lola Soledad na ipakasal sila ni Seryo. Nagyuko ng ulo si Camille sa pangamba na baka mamukhaan siya ng matanda. Mabilis ang mga hakbang ng matanda palabas ng elevator kaya nakahinga ng maluwag si Camille. Nang lampasan siya nito, samantalang napahinto naman si Grudge sa paglalakad at napakunot noo siya dahil tila pamilyar sa kanyang babae sa labas ng elevator. Tinignan niya siya at tamang kanyang hinala. Ito talagang mababang babaeng pinakasalan ng kanyang anak. Oh, ikaw ito. Ikaw ang mababang babaeng kinasal sa aking anak. Nanunuyang bati ni Grudge kay Camille. Nanigas naman si Camille sa kinatatayuan. Hello po, Uncle Grudge.
Nanginginig na bati ni Camille sa matanda. Anong ginawa mo sa aking anak upang hayaan siyang masaktan para sa iyong sariling kapakanan? Malamig na sabi ni Grudge sa babae. Hindi makasagot si Camille sa tanong na yon ng matanda, kaya ang tanging nagawa lang niya ay napayuko at ipakong paningin sa kanyang paanan. Mukhang interesadong anak ko sa iyo ngayon. There's no point in arguing with my son for your pleasure. Patutsada pa ni Grudge sa babae. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille nang marinig ang sinabing yon ni Uncle Grudge. Tono pa lang ng pananalita nito'y alam niyang hindi ito interesado at malaki ang pagkadisgusto nito sa kanya. Sa loob ng 20 days, makukuha niyo ng annulment paper. As long as nothing changes in the annulment, I won't interfere. Wika ni Grudge, saka pinagmasdan ng mabuti ni Camille. You're still young, kahit hindi na lang para sa sarili mo. Isipin mo kapakanan ng pamilya mo. Malamig na wika ni Grudge na mahimig pagbabanta. Alam ni Grudge na sa sandaling binanggit niya ang kanyang pamilya, alam niya na matatakot ang babae. Namumutla ang mukha at nanginginig ang mga kamay na sumagot si Camille sa matanda. Huwag po kayong mag-alala, Uncle Grudge. Wala pong magbabago sa annulment. Sagot niya. Tila nasiyahan si Grudge sa sagot ni Camille. Alam niya ng babaeng ito ay laruan lamang ng kanyang anak, ngunit kapag sa panganib ang kanyang anak dahil sa kanya, sisiguraduhin niya na hindi na siya makakahingang muli. Hindi na sumagot pa si Grudge at nang akmang tatalikod na siya para umalis, ay may isang tining na lalaking tumawag sa kanya. Dad, si Seryo yon na nakasuot pa ng hospital gown. Mas maayos ng itsura nito kaysa noong nakaraan, bagamat maputla pa rin. May bakas din ng pagkagulat sa mukha ng lalaki at animoy nagmamadali sa pagpunta doon. Kalmadong pinagmasdan ni Grudge ang kanyang anak saka nagsalita. Hindi ka pa magaling, iho. Bakit bumangon ka na agad at nagmamadali nagpunta dito? Ayos lang ako, Dad. Why are you here? Ani seryo sa kanyang daddy. Anong ayos lang? Hindi basta-basta ang nangyari sa'yo, iho. Ani Grudge, saka hinawakan ng kamay ng anak. Halika na, pumasok na tayo. Anyaya pa ng matanda. Sumulyap naman si Seryo kay Camille na noon ay tahimik lang na nakatayo sa isang gilid. Pumunta kay Mr. Noriega at kunin mo information para sa akin. Ani Seryo sa babae. Nais niyang ilabas ang babae doon upang magalit sa kanyang daddy. Mabilis namang tumango si Camille at saka tumalikod at umalis. Sa loob ng ward, matapos mabasa ni Grudge ang medical record ng anak at nalamang, hindi malubha ang sinapit nito nakahinga siya ng maluwag. Anak, ayaw ko nang maulit ito, ani Grudge sa anak na seryosong tinig. You're too nervous, Dad. What's going on? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Grudge at sinabi ang sadya sa anak. When you recover, I will arrange a blind date for you with the young daughters of wealthy families in Luzon. You choose your bride. Nagtatlong guhit ang noon ni Seryo nang marinig ang sinabi niya ng kanyang daddy. Baka sa mukha niya matinding pagtutol habang nakatingin sa matanda. Dad, hindi ba sinabi ko na sa inyong gusto ko na muna mag-focus sa kumpanya? Wala pa ako sa mood na makipag-blind date. Pagtanggi ni Seryo sa sinabi ng ama. Iho, titulo lang naman ang pagpapakasal. Kung ayaw mo sa kanya, maaari mo siyang gawing dekorasyon lang sa bahay. With our family's status in society, every woman dreams of being part of our family, even if only as a decoration. Fine, I'll remember that. Sagot ni Seryo sa kanyang daddy. By the way, mukhang gustong-gusto mong babaeng yun, iho. Pag-iiba nito ng usapan. Tiningnan ni Seryo ang kanyang tatay na may malamig na mga mata. Hindi niya kailangan tanungin kung sinong tinutukoy niya dahil alam na niya kung sino ito. Hindi ko alintana kung nais mong makipaglaro sa kanya. Kung nais mong panatilihin siya, ang ating pamilya, ay kayang suportahan siya kahit nakasal ka sa iba. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Seryo dahil sa narinig at nakaramdam ng iritasyon pero hindi siya sumagot. Iho, alam mong gusto ko. There are 2 eligible families this time and their daughters have a good educational background. Kapag maayos ka na, aayusin ko ng pagkikita nyo. Saad pa ni Grudge na walang pakialam sa iniisip ng anak. Okay, Dad, ani Seryo na hindi tumutol sa gusto ng ama. Hindi naman ako nagmamadali, iho. Magpagaling ka na muna. Ani Grudge, saka tumayo na. Nakakmang aalis na siya ay tinawag siya ni Seryo. Dad, she's timid. I don't want you to scare her. Ani Seryo nang tinutukoy ay si Camille. Para naman kay Grudge ay tila babalayon kaya nagbagong kanyang mood. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako makikialam simula pa noon, iho.
Just like when you plan to marry the daughter of the Cheng family, right? Magsasalita sana si Seryo nang muling dugtungan ng kanyang daddy ang sinasabi. Tila wala itong balak na bigyan pa ng pagkakataon na mga tuwiran ang anak. Alagaan mo sarili mo, iho. Aalis na rin ako dahil masama rin ang pakiramdam ko. Anang matanda. Okay, Dad. Take care. Yun na lang ang tanging nasabi ni Seryo habang nakasunod ng tingin sa papalabas na matanda. Lihim na lang siyang napapailing sa pagmamadali nitong maikasal kaagad siya. Samantala na makarating si Grudge sa elevator ay muli niyang nakita si Camille na pabalik na at may hawak na dokumento. Bilang paggalang sa matanda, yumukod si Camille at bumati. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, Uncle Grudge. Mahinang wika ni Camille. Sa pagkakataong yun ay natitigan ng mabuti ni Grudge ang babae at alam na niyang dahilan kung bakit naloloko ang anak niya dito. Siya ang nagpalaki kay Seryo, kaya alam na alam niya ugali nito. At kung hindi alam ng babae kung anong makakabuti para dito, huwag siya nitong sisisihin kung magiging malupit siya dito. Bago tuluyang pumasok si Grudge sa elevator ay binalingan niya si Camille at sinabing, kung meron mang sitwasyong tungkol sa anak ko, pakasabihan mo kaagad sa Secretary Noriega na sabihin agad sa akin. Mangyaring alagaan ng aking anak na lalaki upang mabilis siyang mabawit hindi maantala ang mahalagang kaganapang kailangan niyang puntahan. Naiintindihan mo ba, Miss Asuncion? Mabilis na tumango naman si Camille habang nanginginig ang mga kamay. Naintindihan ko po, Uncle Grudge. Matapos noon ay tuluyan nang pumasok ang matanda sa loob ng elevator. Naiwan naman si Camille na halos mabingi na sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay may nakabara doon na naging dahilan para bumigat ang kanyang paghinga. Ang tinutukoy kaya nitong importanteng event ay ang blind date na inaayos nito para kay Seryo? Ano ang gagawin niya sa oras na wala ng bisang kasal nila ng lalaki? Ipagpapatuloy ba niya ang paninirahan kasama si Seryo at maging kabit na walang kahihiyan? Humigpit ang hawak ni Camille sa papel dahil sa muling kirot na ramdaman niya sa kanyang dibdib. Nahihirapan din siyang huminga na para bang may sumasakal sa kanya ng mga sandaling iyon. Nang makabalik si Camille sa private room ni Seryo ay ramdam kaagad niya ang malamig na atmosfera sa loob ng kwarto. Bakas din sa mukha ng lalaking wala ito sa mood ng mga sandaling iyon. Lumapit siya sa lalaki at inabot ang papel na dala-dala niya nang hindi umiimik. Ganon din ang lalaki, kinuha nitong papel na hindi kumikibo, dumiretso ng upo si Camille sa maliit na kama kung saan siya humihiga at saka kinuha ang libro niyang dala at tahimik na nagbasa. Matapos ang sandaling pagbabasa ay nagulat si Camille na may bumagsak ng slice ng mansanas sa kanyang libro, dahilan para mabitawan nila yon. Nagangat siya ng tingin sa lalaki at nakita niyang masama ang mukha nito ng mga sandaling iyon. May problema ba? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Kaya ka ba nandito para bantayan ako para magbasa? Inis na tanong nito. Ang fashion book ng hawak ni Camille ng mga sandaling iyon na nabili pa niya sa National Bookstore. Ang gusto sana niya dalhin sa notebook para makapag-drawing siya pero ayaw naman niyang maabala niya si Seryo kaya yun na lang ang dinala niya. Kaagad na bumaba si Camille ng kama at nilapitan ng lalaki. May kailangan ka ba? Tanong niya dito. Come here to my bed. Anang lalaking kinagulat naman ni Camille. Ano? At bakit naman? Nautal niyang tanong. Lumapit ka na lang, naintindihan mo ba? Utos ni Seryo sa malamig na tono. Gagawin ko naman ang iutos mo. Bakit kailangan ko pang pumunta dyan? Hindi ka pa magaling, pagtanggi naman ni Camille. Ganyan bang sinasabi mong susunod ka sa lahat ng sasabihin ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Seryo. Sumimangot si Camille sa narinig at nagsasalita pa sana nang muling magsalita si Seryo. Ano pang hinihintay mo? You want me to bring you here? Nang makitang tila tototohanin talaga ng lalaking sinabi nitong ito na ang magdadala sa kanya sa kama ay naalala niyang warning ni Mr. Grudge. Sa takot na baka ma-injured ang lalaki ay kaagad siyang lumapit dito pero nagulat siya na bigla niyang hilahin ito dahilan para pabagsak siya sa bisig ng lalaki. Marahan itong pinisil ng kanyang baba at tinitigan ng maigi. Anong ginawa mo kanina? Bumakas naman ang pagtataka sa mukha ni Camille dahil sa tanong na yun ni Seryo. Hindi ba inutusan mo kong kunin kay Mr. Noriega ang dokumento? Ang sabi ko, anong ginawa mo ngayong umaga? Muli tanong ni Seryo na bahagyang nilakasan ng pagkakapisil sa baba nito. Nanulis naman ang uso ni Seryo bago nagsalita. Lumabas ako para kumuha ng medical record mo, hindi ba? That's it? Nanigurong tanong ni Seryo sa kamatamang tumiti kay Camille. Inosente namang tumango si Camille. Sigurado kang wala ng iba pa? Wala na nga, napapailing si Seryo. Sigurado siyang hindi nagsasabi ng totoo ang babae. Liar, ani Seryong ikinakunot ng noo ni Camille.
Nakipagkita ka sa Elias Monsur na yun kanina. Kumunot ang noo ni Camille dahil sa tinura ni Seryo. Sino naman nagsabi sa'yo na nakipagkita ako sa kanya? Kung ganun, bakit may usap-usapan sa buong hospital tungkol sa inyong dalawa? Hindi lubos maintindihan ni Camille ang sinasabi ng lalaki kaya naman mabilis siyang bumaba ng kama para sana takasan ito. Subalit mabilis siyang nahawakan ni Seryo sa pulsuhan at malakas na hinila, dahilan para mapasubsob siya sa dibdib nito. Ano bang ginagawa mo? Tanong ni Camille habang kumabog na malakas ang kanyang dibdib. Nagtangka siyang tumayo mula sa ibabaw nito subalit mahigpit siya nitong hinapit sa kanyang bewang. Where are you going? Umiiwas ka ba sa tanong ko? Ani Seryong inilapit ang bibig sa kanyang punong tenga. Gusto lang may gumapang nakilabot sa buong katawan ni Camille dahil sa mainit na hininga nitong dumampis sa kanyang tenga. Ano ba kasing sinasabi mo? Wala akong alam. Muling pagtanggi pa ni Camille sa kainiwas ang mukha dito. Fine, anang lalaki sa kabahagyang lumayo kay Camille. Ang buong akala ni Camille binitawan siya nito pero nagulat siya na bigla siya nitong halikan. Sa unay magaan lang ang halik na iginagawa dito sa kanya pero habang tumatagal ay nagiging mapusok yon. Hindi pa ito nakontento. Kahit may sugat ito'y nagawa pa rin siya nitong buhatin pahiga sa kama. Matapos noon isa-isang binuksan ng botones na suot niyang blouse. Dahilan para lumantad ng maputi at makinis niyang balikat at dibdib. Ano bang ginagawa mo? Nababalo ka na ba? Hindi maipagpatuloy ni Camille ang sinasabi niya dahil ang mga aksyon ni Seryo ay nagiging mas agresibo. Ang kanyang mainit na labi bumaba sa putit makinis na balikat at dibdib ng babae. Wala siyang pakialam kung isang doktor o nurse ay pumasok sa silid at mahuli sila sa kanilang ginagawa. Mr. Reynoso, nababaliw ka na, wika ni Camille habang nagpupumiglas. Habang nagpupumiglas naman si Camille ay mas lalong nakakaramdam ng galit si Seryo para sa babae. Nababaliw? Tanong ni Seryo na tumigil sa paghalik sa babae. I'll show you how to be crazy. Nakangising saad ni Seryo sa kakinuang emergency phone sa corner table at nagdial. Hello? My chest hurts. Could you please tell Dr. Monsur that I want him to examine me? Ang mga VIP patients ng Manila South Hospital, kung nasa si Seryo naka-admit ay may maaring mamili ng mga doktor na gusto nilang sumuri sa kanila. Katulad na lang ng ginawa ni Seryo ng mga sandaling iyon. Okay sir, I'll arrange it for you right away. Magalang na sagot ng nurse sa kanilang linya. Tila sumabog ang ulo ni Camille dahil sa narinig sa kanilang lalaking mga matang tumingin sa katabing lalaki. Bakit mo pinapapunta si Kuya Elias dito? Of course, para makita niya kung gaano tayo ka-intimate. Nangasar na sagot naman ni Seryo. Sa sama ng loob ay tumulong luha ni Camille. Hindi niya alam kung ano bang nagawa niya dito kung bakit gusto niya nitong ipahiya sa harapan ni Elias. Hindi siya nakipagkita kay Elias at lalong wala siyang idea sa kung anong usapan na kumakalat sa ospital katulad na sinasabi nito. Inutusan lang kitang kunin ang medical record ko pero nakipagkita ka pa sa lalaki mo. Ani Seryo na may bahid ng galit sa tinig na bahagyang pinisil ang kanyang malambot na bewang. Dahil parang hindi ka makapaghintay na makita siya, magiging mas mabuti kung napunta siya dito ngayon. Wika pa ni Seryo na may halong panunuya. Kailan naman ako nakipagkita sa kanya? Muling katuwiran ni Camille na nagsasabi ng totoo. You're still trying to lie to me. Ani Seryo na ningkit ng mga mata. Kung hindi ka nakipagkita, bakit may mga alingaw-ngaw na kumakalat sa buong ospital tungkol sa iyo sa taong yun? Sinabi ko na, hindi kami nakita, sagot ni Camille sa kapinilipit na kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Sino bang nagsabi sa iyo niyan? Iharap mo siya sa akin. Galit na saad pa ni Camille. Masusi naman pinagmasdan ni Seryo yung mukha ng babae at hindi mababakas doon ang pagsisinungaling. Ang sulok ng kanyang mga labi nakataas at malapit na siyang magsalita nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang silid tulugan. Hello Mr. Reynoso, narito na pong General Surgeon. Anang boses sa babae sa labas ng kwarto. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto kaya matapos kumatok ay binuksan ng mga tong pinto at pumasok. Pinaghalong takot at kahihiyan ang lumukob kay Camille ng mga sandaling iyon. Ayaw niya makita siya ni Elias sa ganong ayos. Kasamang lalaki na minsan ang nakaalitan nito. Sumisikip ang kanyang dibdib at para bang nahihirapan siyang huminga ng mga oras na iyon. Napansin naman ni Seryo ang itsura ni Camille ng mga sandaling iyon at bahagya siyang nakonsensya. Mabilis siyang kumilos at tinilang makapal na comforter upang takpan si Camille na noon ay nakayup-yup sa kanyang tabi at namamaluktot. Ang pangkat ni Elias ay pumasok sa silid, sinamahan ng dalawang nurse at isang katulong na doktor. Naglakad si Elias patungo kay Seryo. Ang kanyang gwapong mukha ay walang ekspresyon. How are you, Mr. Reynoso? I'm here to do the examination. Wika ni Elias na may peking ngiti sa labi. Tumingin naman si Seryo sa lalaki at saka ngumisi. Doc Monsur, hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng privacy?
Tinatakot lang niya si Camille kanina. Bakit niya hayaang ibang lalaki makitang kanyang kaakit-akit na itsura? Ngunit hindi niya inaasahang si Elias Monsur ay papasok lamang sa silid ng walang pahintulot. I'm sorry, Mr. Reynoso. I was just too worried about the emergency and didn't notice. I came in here without your permission. Sagot naman ni Elias sa kalmadong tinig. Malamig ang ekspresyon na pinagmasdan ni Sir yung mga doktor at nurse na naroon. Pwede na kayong umalis. I'm fine now. Saad niya sa mga ito. Naging malikot naman ang mata ni Elias at kaagad na napansin ng tila maumbok na bagay na natatakpan ng comforter. At dahil sa pagmamadali kayang isang paa nito'y bahagya pang nakalitaw sa ilalim na makapal na kumot, maliit ang paang iyon, makinis, maputi at magandang alam na alam niya kung sinong nagmamay-ari. Sandali nagdaan ang galit sa mga mata ni Elias. Subalit kaagad din tong naglaho. Pinalingan niya mga kasamahan at sinabing, "Makakalabas na kayo. Mukhang maayos naman ang lagay ni Mr. Reynoso." Ani Doc Elias sa mga ito. "Yes, Doc." Anang doktor at nurse saka lumabas na ng kwarto. "I admire your dedication to your work, Doc Elias. No wonder you became a general surgeon at such a young age." Napaungol sa Serit, lumukot ang mukha na maramdamang kinurot siya ni Camille sa kanyang hita at ibig nitong iparating sa kanya na hayaan ang makaalis si Elias. Umangat ang gilid ng labi ni Seryo sa katumingin kay Elias. "Sorry to bother you, Doc Monsur. You can go and do your job." Pagtataboy niya, nanatili pa rin nakatayo si Elias matapos marinig yun, saka bahagyang inayos ang salamin sa mata saka nagsalita. "Since I'm here, Mr. Reynoso, why don't you let me check on you? You're worrying too much, Doc Monsur. I'm fine. You can go now." Putol ni Seryo sa mga sinasabi nito. Hindi na siya komportable sa babaeng nagtatago sa ilalim ng kumot. Natatakot siya na baka hindi niya makontrol ang sarili and suddenly grab her right in front of Elias Monsur. "All right, Mr. Reynoso. I leave first. Just call me if you feel anything strange." Pagpapaalam ni Elias. Subalit bago siya patulungin, tumalikod ay muli siyang sumulyap sa taong nagtatago sa ilalim ng kumot. Ikinuyom niyang kanyang kamao at ang kanyang tingin ay tumulis bago tuluyang umalis sa silid. Ano ang gagawin ni Camille ngayong muli ay pinagbantaan na naman siya ng ama ni Seryo? At sino nga kaya ang taong nasa likod ng drogang ginamit ni Martha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.